Noong 90s era, na panahong usong-uso ang mga rock band sa Pilipinas, ay talagang madidinig mo ang malulupit na riff ng gitara. Matatalas na guitar solo na talagang mapapahedbang ka dahil mararamdaman mo ang tunog ng isang banda. Diyan na nga sumibol ang grupo na nagpasikat ng kanta na naging national anthem sa mga inuman. Yan ay ang kantang Laklak. At isa naman sa masarap gitarahin at pampapogi sa mga chicks ay ang kantang Prinsesa. Yan ay orihinal na likha ng bandang Teeth. Halika at kikilalanin natin ang grupong ito. Aalamin natin kung paano sila nabuo, paano nangyaring aksidente ang pagkakadiskubre sa kanilang kanta, at ano na ang nangyari sa kanila, bakit nawala ang kanilang banda. Shoutout nga pala sa ating mga Ropa Pips na sina Psycho Show, Lems Enriquez, Chervy Crisalama, Sib Facana, at shoutout din sa aking kaibigan na si Peter Shred na napakahusay gumitara. Kung nais nyo pong magpaturo ay kontakin nyo lang siya sa kanyang FB page. Let's go! Ang kwento ay magsisimula noong dekada 90 nang binuo nila Jerome Velasco, Peds Nerbaha at Mike Dizon ang bandang Rip Shifta. Noong mga panahon na yon ay madalas silang tumutugtog sa mga gig at event. Madalas din ang mga ito sa Loud House na kung saan ay singer naman si Glenn Jacinto at may mga pagkakataon na nakakasama na nila ito bilang kanilang frontman. At sa di kalauna noong September 1993, dahil sa pagkakapare-pareho nila ng estilo at hilig sa musika, ay napagdesisyonan ng mga ito na magsama at magbuo ng panibagong banda. Si Glenn Jacinto bilang kanilang bokalista, si Jerome Velasco sa gitara, Peds Nerbaha bilang bahista at si Mike Dizon bilang drummer. Tinawag nila ang kanilang grupo na Teeth na ibinase nila sa bandang Tool na isang foreign band dahil kasi noong mga panahon na yon ay talagang iniidolo nila ang grupong ito. Pagkatapos noon ay madalas silang tumutugtog sa mga club gaya ng Mayrix, Club Dread, gamit ang mga cover songs mula sa mga sikat na banda tulad ng Pearl Jam. Pangarap ng buong grupo na sila ay makilala, kaya naman sa di kalaunan ay napagdesisyonan nila na gumawa ng mga original composition. Noong mga panahon na yon ay unti-unti nang nauuso ang grunge music, kaya naman gumawa sila ng kantang makakasabay sa bagong uso. Sila ay gumawa ng 2 demo song, yung isa ay English na pinamagatang Fallen Apart na nakarecord sa side A ng tape, at ang isa naman ay Tagalog, yan ay ang kantang Laklak na nasa side B. Pagkatapos nito ay masusing pinag-isipan at pinagbotohan ng buong grupo kung alin sa 2 kanta ang isasubmit nila sa istasyon ng radyo, at sa huli ay nagdesisyon sila na yung nasa side A ng tape ang ipapasa nila bilang kanilang demo. Dito ay umasa ang buong banda na ang kanilang kanta na Fallen Apart ay magiging daan upang sila ay makahanap ng record label. Dahil noong mga oras na yon ay usong-uso ang mga foreign na awitin. Samantalang ang kanta nilang Laklak ay second choice lamang ng grupo. Hindi kasi sila umasa na ang kantang ito ay sisikat, at isa pa ay patok na noon ang grunge music gaya ng Nirvana. At sa pagdating ng araw ng linggo ay tumungo ang buong grupo sa LA 105 upang isubmit ang kanilang demo. Ang masakit lang ay wala ni isang DJ dahil naka-day off ang mga ito, at ang tanging nandun lang ay ang katiwala sa nasabing istasyon. Kaya naman napilitan sila na dito na lang iwan ang kanilang demo tape. Nakisuyo na lang sila dito na sabihin sa DJ na side A ang patugtugin at ang title ay ang Fallen Apart. Pero pagkalipas ng ilang araw ay iba ang nangyari mga idol. Dahil nung inanunsyo on air ng DJ ng LA ang kanta nila na Fallen Apart ay aksidenteng Laklak ang napatugtog. Kaya noong mga oras na yon ay panandali ang inakala ng mga unang nakarinig na ang kantang Laklak ay Fallen Apart ang title. Pero pagkatapos noon ay agad namang tumawag ang grupo sa istasyon ng LA upang papalitan ang kanta dahil hindi nga yon ang ipinasa nilang demo song. Pero ang hindi nila alam na yun na pala ang hahatak sa kanila patungo sa mainstream dahil ang Laklak ay nagustuhan ng mga nakikinig at napakarami na ring nagre-request nito.
Kaya ang sabi ng DJ, palitan na lang ng title dahil talagang niyakap na ito ng mga tagahanga. At isa pa, ang kagandahan sa kanta na ito ay talagang makaka-relate ka sa nilalaman. At dahil dito ay nakakuha ng simpatsya ang kanilang grupo para sa kanilang record label. Kaya hindi nagtagal ay pumirma sila sa Warner Music Philippines. At inilabas ang kanilang unang self-titled album na Teeth noong 1995. Kasama din ang kanilang first single na Laklak. At nang matapos itong mailabas ay bumenta kaagad ito ng maraming kopya. Kaya naman nakakuha kaagad ito ng Double Platinum Awards at naging Song of the Year sa NU107 Rock Awards. Subalit ang kantang Laklak ay naging kontrobersyal pa noon dahil sa nilalaman nito. Pero ganun pa man ay talagang naging sikat na sikat ang awiting ito. At nakapagtala ng kasaysayan na masasabing kanta na walang kamatayan o hindi naluluma dahil hanggang ngayon ay marami pa ring tumatangkilik dito. O kahit sa mga bidyokehan ay hindi maaari na hindi ito kinakanta lalo na ng mga lasing. Nakakuha din ng malaking kasikatan ang kanilang second single na Prinsesa at madalas na pinapatugtog sa MTV Asia. Naging number 1 hit ang kantang Laklak at umere ito sa radyo ng 12 linggo. Sabi nga ng buong grupo ay kung alin pa yung hindi nila inaasahan ay yun pa yung nakilala at nagbigay sa kanila ng kasikatan. At ang aksidenteng naisalang ang kanta ay naging happy accident pa. Subalit noong 1996 ay isa namang malaking dagok ang dumating sa bandang Teeth nang si Glenn Jacinto ay naisugod sa ospital dahil sa sakit sa baga na naging dahilan upang ito ay hindi makakanta sa kanyang mga tour. Dahil noong mga oras na yon ay pinopromote nila ang kanilang album. Kaya naman ang lahat ng mga proyekto at mga naka-schedule na gig ay mga nakansela. Tumagal din ng halos 1 taon ang naging gamutan ni Glenn. Pero naging mabigat ito para sa grupo dahil maraming nasayang na oportunidad. Ito yung kung kailan papunta ka na sa rurok ng tagumpay ay bigla namang nagkaroon ng aberya. Pero nung makarecover si Glenn Jacinto ay nirecord nila at nailabas ang kanilang second album na Time Machine noong huling bahagi ng 1997. Kasabay nito ay inilabas sila ang kanilang extended play album na Bomb Squad. Pero noong mga panahon na yon ay humihina na ang alternative rock scene sa Pilipinas. Nasundan pa ng pag-alis ni Peds Narvaja sa grupo dahil nagdesisyon ito na pumunta sa US upang magtrabaho. Kaya naman pinalitan siya ni Doc Serio bilang bagong bahista. Noong 1999 ay muling naglabas ang banda ng pangatlong album na pinamagatang I Was a Teenage Tree. Kasama ang single na Shooting Star na sa kalaunan ay nakakuha ng parangal bilang Song of the Year at si Mike Dizon naman ay naging Drummer of the Year na iginawad ng NU Rock Award noong 2000. Muli silang naglabas ng compilation album noong 2001 na pinamagatang Teeth The Greatest Hits at Dogs Can Fly The Best of Teeth noong 2003. Pagkatapos noon ay nagdesisyon ng buong banda na maghiwa-hiwalay o magpahinga muna at mag-focus na lang sa ibang trabaho at yung ibang miyembro naman ay hahanapin ang kanilang tadhana sa musika. Di nagtagal ay naging member ng bandang Sandwich ang drummer na si Mike Dizon na sa kalaunan ay naging pedicab kasama si Raymond Marasigan ng Eraserheads. Ang bokalista namang si Glenn Jacinto ay tinapos ang kanyang pag-aaral sa kursong Masscom sa Letran at noong 2005 ay nagdesisyon na itong pumunta sa US upang magtrabaho. At dito ay sinabay din ni Glenn ang pagtatanghal bilang isang singer. Habang si Jerome Velasco naman ay kinuha ni Eli Buendia upang maging gitarista ng bandang Mongols na sa kalaunan ay kinuha rin nila si Doc Serio bilang gitarista. Pero umalis din dito si Jerome upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa audio engineering at recording. Pero siya naman ang naging co-writer at producer ng kanta ng Pupils na Beautiful Machine at naging chief musical producer siya ng pangalawang album ng Pupil. Sila Jerome at Doc ay parehong miyembro ng Dream Pop Electronica Band, Dream Cycle, kasama sina Bogs Hugo at Yap Serio. Noong 2007 ay medyo naging aktibo ang bandang Teeth. Paminsan-minsan sa kanilang live concert ay si Doc Serio ang kumakanta bilang pansamantalang kapalit ni Glenn Jacinto at kung minsan naman ay kumukuha sila ng ibang bokalista gaya ni Ebe Dancel ng Sugar Free. Pagkatapos ng 10 taon na pahinga noong May 15, 2014
ay muling nagsama-sama ang mga miyembro ng bandang Tit. Nagbalik din ang kanilang original na bahista na si Peds Nerbaha, kaya ang bahista nilang si Doc Serio ay lumipat sa pagigitara, kaya naman naging 5-piece ang member ng kanilang banda. Idinaos ang kanilang reunion concert sa Metro 10 sa Pasig. Pagkatapos nito ay nagkaroon pa sila ulit ng ilan pang reunion concert. Subalit noong 2016, si Glenn Jacinto at Peds Nerbaha ay pinagpatuloy ang kanilang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Habang sila Doc Serio at Jerome Velasco naman ay nagtatanghal kasama ang bandang Pupil. Si Mike Dizon ay drummer pa rin kasama ang grupong Sandwich at Pedicab. Pero sa ngayong pangkasalukuyan ay makikita sa kanilang FB page na active na muli ang kanilang banda. Meron na rin silang mga gig na naka-schedule at madalas na makikitang magkakasama ang magkakaibigan na ito sa mga outing at mga kulitan. Sa kabuuan ay meron silang 3 studio album, 1 extended play at 2 compilation album. Ano sa tingin nyo mga idol? Kung hindi ba nagkamali ang DJ ng LA 105 at ang kanta nilang Fallen Apart ay ang naisalang sa radyo, ay sisikat kaya ang bandang Tit? I-comment nyo naman sa ibaba para ating pag-uusapan. Salamat po mga idol!